Sa isang opisyal na pahayag, nagsorry si Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa komento niya tungkol sa isang Australian missionary na ni-rape at pinatay. Pero desidido raw ang isang women's group na sampahan siya ng reklamo sa Commission on Human Rights. Ang anak naman ni Duterte na si Sara, aminadong bad joke ang binitawan ng kanyang ama. Pero hindi raw niya ito minasama kahit siya mismo biktima rin daw ng rape. Live mula sa Iloilo City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, pagkatapos ng campaign rally ng Duterte-Cayetano tandem dito sa Iloilo City ay nakausap natin sa telepono si Mayor Rodrigo Duterte at ayon sa kanya ay hindi pa raw gaanong malinaw sa kanya ngayon kung ano talaga yung kwento o kung ano yung storya na nangyari sa di umano'y rape na naranasan o nangyari sa kanyang anak na si Inday Sara. At ayon sa Mayor ay wala pa naman daw siyang plano sa ngayon na kausaping muli ang kanyang anak tungkol dito. I've experienced it. I take no offense sa joke na yon. Kung totoo man na joke yon, boboto ko pa rin si Mayor Rudy Duterte. Biktima rin daw ng rape ang anak ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na si Sara. Hindi na nagdetalye si Sara sa insidente pero sinabi niyang nalampasan niya ito at hindi niya hinayaang makaapekto ito sa kanyang pagkatao. At bilang rape victim daw, hindi raw ikinasama ng loob niya ang biro ng ama. Gayunman, batid niya raw na masama itong biro. It was really a bad joke. Kung joke man yon, bad joke siya. And sinasabi ko lang na parang hindi naman nakakaapekto yung pagiging joker niya sa performance niya. Hanggang kahapon, naninindigan pa rin si Duterte na hindi siya hihingi ng tawad para sa kanyang binitawang salita ukol sa isang Australian missionary na ginahasa at pinatay sa Davao City noong 1989. Pero kanina, inilabas ng kanyang kampo ang isang pahayag kung saan nagsosorry na si Mayor Duterte. Hindi niya raw intensyong hindi igalang ang mga biktima ng rape. Minsan daw talaga ay naipapahamak siya ng kanyang pananalita. Gayunman, iginiit ni Duterte na hindi niya ihihingi ng tawad ang pagprotekta sa mga biktima ng krimen. Sa kabila ng bagong pahayag ni Duterte, isang grupo ng kababaihan ang magsasampa ng reklamo sa Commission on Human Rights. Paglabag daw kasi sa Magna Carta of Women, ang biro ni Duterte na tila umunoy pang-iengganyo. Isasama na rin daw nila sa reklamo ang mga pagkakandong at pangahalik ni Duterte sa mga babae tuwing siya'y nangangampanya. Pagturing sa kanila sa pangkalahatan bilang sexual object, bilang entertainment at hindi ganap na tao. Ang grupong Gabriela na unang nananawagan ng pagsori ni Duterte, hinamon ang alkalde na gamitin daw niya ang campaign season para isulong ang interes ng mga kababaihan. Nagpahayag din ng pagkondena ang Pangulo ng St. Scholastica's College na si Sister Mary Jan Mananzan. He will forever be asking apologies the way I see it. Because whatever comes from his mouth comes from the core of his being. All his apologies will be like forced apologies for political reasons. Bukod kay Sister Mary Jan, naglabas na rin ng pahayag ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Ayon sa pinuno ng CBCP na si Archbishop Socrates Villegas, panoorin daw ng mga botante ang video ni Duterte para matulungan silang magpasya. Sasarilinin niya na lang daw ang kanyang opinyon, pero responsibilidad daw ng magiging Pangulo na maging magandang halimbawa sa kabataan. Sa UP Visayas kanina sa Iloilo City, kung saan nangampanya sina Duterte at Senator Alan Peter Cayetano, sinagot niya ang pahayag ng CBCP. I am now announcing and addressing myself to all Roman Catholics in this country, sundin ninyo ang inyong bishop kasi pag hindi pupunta kayo sa impyerno. Sinagot din niya ang pahayag ng Australian Ambassador na hindi dapat ginagawang joke ang rape. Ani Duterte, may Pilipina raw na nahuli ng customs ng Australia dahil sa akusasyong may dala siyang iligal na droga kahit gamot lang naman daw ang dala niya. Kalaunan ay pinalaya ang Pilipina. Do not talk to me about fairness and good faith. Kayo mga Australiano, shape up. If you cannot be fair to my countrymen, shut up. Your missionary national was defied, rape. What did I give you? Instant justice. Then, patay. 16 of them. Ayaw mo pa yan?
Kahapon, nag-courtesy call si Duterte sa Bacolod City. Dito muli niyang iginiit na hindi niya babaguhin ang kanyang sarili dahil mas matimbang daw kaysa sa sinasabi ng marumi raw niyang bibig ang katungkulan niya sa taong bayan. Jessica, kanina rin sa interview kay Duterte ay natanong natin siya kung meron siyang approval o merong go signal niya itong apology na inilabas ng kanyang partido. Hindi niya ito direktang sinagot pero ayon sa kanya, PDP laban naman daw ang naglabas, so okay lang. Jessica? Oo, kasi kahapon lang, Cedric, di ba, he refused to read yung statement na inihanda ng kanyang kampo. Tapos bigla ngayon, nakahanda na siyang mag-sorry. Sabi niya kasi kahapon, hindi siya magsusorry kasi yun daw yung talagang, yun siya, yun yung bunganga raw niya, sabi niya, di ba? Yeah, Jessica, kahapon dun sa mga sa naging pahayag natin kay Rodrigo Duterte, ang sinasabi niya is over the weekend daw. Itong nakarang, kung hindi ako nagkakamali, Sabado, ay i-present sa kanya itong yung draft ng magiging statement ng PDP laban. Hindi raw niya, ang una niyang pahayag is ni-refuse niya na i-approve to, basahin ito. Pero kanina, ang unang naging tanong natin sa kanya is, official ba? Meron bang approval niya yung paglabas? Ano? Ang sinabi naman niya is galing naman daw ito sa PDP laban. Pero kung tatanungin natin diretsuhan itong si Mayor Rodrigo Duterte, ang sinasabi daw niya, kung siya yung tatanungin na hindi daw niya gustong mag-apologize tungkol dun sa kanyang nasabi. In fact, ang sinasabi niya is ang sinasabi niya is gusto niyang mag-apologize kung meron mang let me say that again, yung una niyang naging version, kung hindi ako nagkakamali, sa mga lumabas sa mga reports, ay kung meron mang siya na-offend dun sa kanya naging statement, initially, ang alam natin is nagbigay siya ng apology dyan. Pero ang paulit-ulit ng sinasabi nitong mga nakarang araw is hindi niya kailangang mag-apologize para dun sa kanyang di umunoy pagprotekta doon sa mga naging biktima, particularly noong 1989 incident, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.